Oh my gosh. Hello mga stories! Welcome back sa isa na mga random reaction podcast here sa ating channel mga stories. Ako pala si Mikey, no? At ngayon, pag-usapan tayo mga mainit-mainit itong issue na mainit. Well, supposedly ito last Sunday pa ito okay? Pero as of recording, itong Tuesday na to, no? Ko lang to, parang pinapaipon ko lahat ng mga sinasabi nila, yung mga statements nila, no? Ayoko kasi one-sided dito Yung iba kasi sasabihin nila, scripted, ito ganyan. Pero bago tayo sumaan na sinasabi nilang scripted, di umano, no? Well, pag-usapan ito, yung issue ng mugulo sa social media community. Sa, talagang yung local basketball scene, no? Ito yung physical na sakita na nangyari ito sa pagitan ni Boss Toyo at ni Boss Mel sa isang event na motivated 3x3 basketball event, diba? Ito yung inorganize niya ni si Rendon Labrador. Okay? Ito na mga stories, palapaligo, basa natin itong buong context sa issue, no? Panoorin natin ang ebidensya at magbibigay ako ng mga frank opinion about dito. Okay? So, bago natin basahin yung kanyang statement, panoorin mo muna natin yung nangyari dun sa event na yun. Okay? So, ito yung full, niya. Kasi doon, medyo hindi ko maintindihan yung nagsasabi kasi hindi, talagang wala siyang parang microphone, hindi ka tulad ng mga vloggers o mga influencers. So, meron silang parang ganun. Doon wala talagang hindi ko maintindihan kasi ang hina, pero kailangan totoo kasi ito ewan ko ba? Okay na ito. Oh my gosh. Yung cut nilo ng partner kasi bakang community talaga sa engagement ngayon sa YouTube, humihigpit yung mga yun. Hindi ko pwede hindi ko nagsugan. Pasensya na po mga fans, so may hearing lang po pala matatapos nito. Maglalaro kami, hindi kami maglalaro. Medyo masasabi. Pagka-uwi lahat kay Price Tag, gawawa daw si Price Tag, sabi ng gusto yun. Wala ko dun Nag-uwi ko medyo. Patawag tumungkot. Ano na yung sorry.
Ang Bosmel ah. Ayun na, yung nalito na kung yan eh, yung turning. Ang tatawa ako eh. Sorry. Ang ganyan ka eh. Sorry ah. Hindi ko ba So after that mga stocks AI, stop ko na muna dito for that, no? Kasi, sasabihin ko na sa inyo, no? Yung after that itong video na to, no? Nag-apologize siya sa mga taga-suporta, yung mga sumusuporta sa kanya, pagsubaybay sa ginawa niya, no? Public, apology siya sa mga fans niya ni Boss Toyo tungkol doon sa insidente. Ngayon, may mga stories, no? Ito yung, ito naman yung post niya. Ngayon, ito yung post niya yung kay Boss Toyo. Ito yung sinabi niya dito. No? So, ito yung sabi niya dito, yung sabihin natin yung post niya dito, sabi niya, lagi na lang nababanggit yung influencer na para bang dapat santo ka or wala kang nagagawang kamalian. Content creator po ako dahil sa Pinoy Pawn Stars. Never ako nagpakasanto or maihanay sa mga sobrang babait. Mabait ako pero tao ko, wag nyo iaali sa amin. Okay, wag nyo iaali sa amin. Pare-parehas lang tayo. Kaya minsan naisip ko parang ang sarap na lang mamuhay ng tahimik. Kaso madami yung mga mas umaasa at titingnan ako bilang pag-asa nila. Kaya andito ako para sa mga tao may gusto sa akin para hindi para sa mga taong may ayaw sa akin kahit di naman ako kilala. Di nyo alam, sobrang dami na nasubok sa amin, mga influencer. Maraming mga pagkakataon na hindi kami makakilos tulad nyo na malaya. Dahil nga andun yung salita na influencer, okay? Ulitin ko, content creator ako na may toyo sa pangalan, okay? Na nagbibigay ako ng inspirasyon pero di ibig sabihin na ipanala ako. Sana maunawan nyo. Hanggat maaari, ayaw ko na may kagalit o kaawa sa totoo lang. Ako palagi, humigit na sa mga nanaaway ang binababat niya. Bakit mo ginano? Diba? Bakit mo ginano? Kung papanoorin natin yung interview ko tungkol sa nagtataka ako, bakit ako ina-idol ang sarili ko palagi. Kunin nyo lang yung mga bagay na ka-idol-idol. Huwag yung mga bagay na hindi. Sa hirap nito, sa amin, nagkaroon ng insidente na ganyan. May taong nagsasabi, mamili kayo ng idols nyo. Dahil sa isang bagay na malamang nagawa din ng bilang isang tao. Salamat po sa inyong lahat sa mga nakaintindi. Lagi ko nga sinasabi dahil na pagmamahal at kapayapaan lang. Pero wag naman darating sa punto na susubukan nyo talaga yung tao. Salamat ulit. Okay. At saka yung sa comments niya. Lagi dito sabi niya, sorry ulit sa mga solid kong tagapagsubaybay. Okay. Yun yung sinabi yung after yung video nun. Okay. Ngayon mga sorry, dadaka na tayo doon sa replay natin yung video. Ito yung statement doon. Ito kay Boss Mel nyo. So, panoorin natin. Bakit gusto magpa-picture? Ha? Kasapak ako? Baka mo yung aso. Angel. Sapak yung aso. Sorry na niya. Sorry. Bakit? Hello, boss. Nag-deliver po ako ng boss. Nakita ko po kayo dito. Sabi ko, dito pala si Boss Mel. Dati po kasi boss, nakakapaglalaro po kayo basketball. Dito po dito. Sumali po tayo. Alam mo yun, ba? Oo, po. Sino po yun? Ano ka namin? Statement po.
Ako eh. Bakit ba? Mapicture ka? Ako nga, tignan mo ako, boss Mel. Kinamusta mo na ako eh. Oo, Kagalanan mo pala ito. Okay. Hindi. Alright. Boss, paano magpagawa ng seat cover sa inyo, boss? Ha? Wala ko. Eh, libre ka na. Kinamusta mo ako eh. Pakita mo lang yung ano. Hindi ka, boss. Yan, hindi ka mo nga sa t-shirt. Hindi ka, boss. Thank you, boss. Oo. Ano size mo, kuya? Excel po ako eh. Next. Double exit. Sorry. Magkakalaga po tayo. Oo nga eh. Magkakalaga po tayo. Kaya nga nagulat nga ako eh. Bakit ang pinanatan Eh nga po eh, kabitain nyo rin yun eh. Kaya nga eh. Kaya nga. Palagi pa naman ako nanonood ng vlog mo. Wala eh. Ganun talaga eh. Hindi, oo, nga po eh, pero pag nakuha kasi ng ano yun, okay. Ay, hindi. Kaya ko naman sana lumakit. Tinawag ako ng komite. Ayun, wala pa. Sana tinawag ako ng komite. Ngayon, syempre, may mga captain nga kami nung last season. Tingnan nung dumating siya, gusto niya pag-win yung rules. Una-una, hindi naman namin siya kalaban. Saka unang laro pa lang eh, anong pinakatakot niya? Diba, tsaka basketball lang Ayun yun. nga eh, no? Yun din naman yung ginagawang rotation ng unang laro eh. Para siya lang ang pag-win. Tsaka isa pa, may organizer. Okay, thank you po, boss. Siyempre ako, sinawag ako kayo, wala na kayo pag-usap. Siyempre, magtatang mag-win. Yung mga duro-duro na yun, hindi lang yun, may usapan lang sana yun. Tsaka, siya din naman yun. Abang Kaya sino nga, yun? lumalabas sa software. Baka kami. Kami yun. Ang parang may mga boss na pagkahan mga rockers dito daw. Tapos, Ito na... ang laki-laki ko ng tapos, nagpapakot ng bagay. Hindi nila kasi makita eh. Siyempre, tinipilit ko kasing sinulaan ako. Tinipilit kong labanan yung impact. Okay. Kaya tala. Ngayon, paglapag ko, hindi ko talaga binigay yung sarili ko na tumumba. Kaya paglapag ko, medyo yung effect, deep na. Medyo nag-block ako ng boses, kaya hindi ako. Kaya masyadong hinimay ng mga tao na, siyempre alam mo naman, may mga competitor tayo, hindi naman lahat kaya natin may fan business kasi yung competitor ko. Kaya ano na lang yan, sausaw ganun. Kaya nga sabi ko, ang maganda mag-explain yan, sige lang, kasi na. Tawa ko sila. Tsaka major sponsor kami ron. Natuwa lang din na kahit pa paano, respeto kami. Kahit sa bagay. Tsaka nakita mo naman yung mga advocacy sa players, sa mga ano. Diba? Yun ang hindi alam ng mga ibang tao, yung pakita to sa ulan. Okay, so mga stories no, ngayon babasahin natin yung statement ni Bossman. So babasahin natin yung yung statement niya no sa Facebook. So ito, sabi niya dito no, event major sponsor no. Para sa mga tanga lang to A public statement about this motivated 3x3 incident this July 26, 2026. Ito ang tunay na nangyari, mga kapatid. We have police audience na mga customers ko and followers na nakita na tumulong sa amin in filing case. Para sa kaalaman ng lahat na wala sa event ni Rendon. Una, ang Team Boss Mel ay defending champ sa S8 na nag-corporate ulit dahil sa pakiusap na sumali ulit kami at mag-isa sa mga major sponsors ng liga. We spent 150K for the event as one of the major sponsor. Kasi it's one our advocacies to support events, especially basketball. Kilala ako sa mga mga organizers how you support players, events, etc. Genuinely. Take note, yung pinahinto ang laro, nasa gilid lang ako at ayaw kong makialam. Kahit sigaw ka ng sigaw, kaya hinto laro. Hindi kita nilapitan si Rendon at Bigma ang kausap mo dahil ayoko nga ng gulo. Pero paano ako napunta sa lapit mo? Tinawag ako ng isang committee na tumawal pa ng sinapok mo ko. Kung sino ka man kuya, very good ka. Pinalapit mo ko, so what do you expect as an owner? Lunukin ko lahat ng sasabihin mong nung toyo, ano ka aso? So doon nagsimula ang sagutan hanggang sa hindi na siguro kilala ang diskusyon. Di na nakapag-control. Rendol, alam mo yan na lahat na nasa hirap na. So ang tanong bakit nasa side ko at namin ang bash? Dahil ba si Toyo siya at Boss Mel lang ako? Di ko gets. Di na dapat ito i-explain pa. Pero para sa mga hindi nakakaintindi, si Rendon ang nagpaliga at wala sino man dapat ang makialam sa rules ng organizer. Yung mismong nasa pool na namin na kalaban namin walang nasabi. Pero bakit kailangan mahinto ang laro dahil sa protesta ng iba? Again, defending jump kami.
Nakuha namin ang kampiyon na walang ganitong eksena nung 58, yung S8 na wala ka. All fun and basketball lang. Pero ang tanong, di ba dapat kontrolado ang organizer, ang liga, at wala sino man ang dapat makialam or magpahinto ng laro? Para saan? Para bago magsimula ng liga, nakaposter na lahat ng players. On the actual day, which is kanina pinapila isa sa mga players. So what's wrong? Anong mali sa lineup at rotation? Di ba mga depending champ kami? Ulitin lang uli. Pero yung bakit mas biglang may eksena? Ano ka, Diyos? Kaya mo ayusin lahat ng pahintuin? Nanapak ka dahil alam mo pinalagan ka sa diskusyon. Sino ngayon ang mali? Ako, nanduro, ikaw hindi. At bakit nakamute? Kapatid, maglugar ka, nirerespeto kita, pero hindi mo kaya bumili ng dignidad ng taong nabuhay nang hindi umasas sa ni isang koneksyon ng iba. Marami din ako niyan, pero alam ko paano gamitin. Nakailang episode na ako sa panonood ng YouTube mo. Ikaw lang pala gagawa sa akin ito. Hindi ka Diyos para. Tao ka lang din. Ilabas mo totoong nangyari, huwag kang gumawa ng kwento, kapatid. Ako lang to, Toyo. Si Boss Mel, yung sinampak mo na walang paalam. Sorry as much as I wanted to keep quiet na lang. My supporters are pleasing and begging na magsalita ako. Dahil paiba na ang palayo ng panangpalayo ang kwento sa direction ng gusto mo o yun. Tapos meron pa isa, may isa pang post. Ang inaantay namin yung public statement ng explanation ng Boss Rendon Labrador on what really happens. In that way, both stories will be heard from the very reputable and admirable motivated 3x3 organizer himself para matapos yung issue that we can all move on. The people needs to know from the benefit and also para din sa credibility ng advocacy mo na nagsasacrifice yung taong nasa bash at nang hindi nila deserve. Okay? So, and lastly, mayroon siyang statement, Ito yung galing sa Motivated 3x3. Ito yung inorganize na si Sir Rendon. So, basahin natin ito. Sabi niya dito, Motivated Sport is aware of the incident involving Boss Toyo and Boss Mel that occurred during the Motivated 3x3 seasoning event. We would like to make it clear that Motivated Sports does not tolerate any form of physical altercation, violence, or conduct that compromises the safety and integrity for our events. We are committed to providing a professional, respectful, and family-friendly environment for our athletes, partners, guests, and spectators. Following the incident, the parties involved have been advised to address the matters in the professional and respectful manner outside of the tournament. We acknowledge that public apologies have already been made, and we appreciate the efforts taken to de-escalate the situation. Moving forward, Motivated Sports will conduct a review for our event protocols, security measures, and participant guidelines to further strengthen our standards and help prevent similar incidents from occurring in the future. We remain committed to promoting sportsmanship, discipline, and respect, values that have always been the core of Motivated Sports. We sincerely thank our sponsors, partners, participating teams, athletes, and fans for their continued trust and support. Motivated Sports Management. Okay, mga stories. So, ito mga ako dito, diretso na tayo sa punto, ito, wala akong paligulugo. Una, ito kay Boss Toyo,
Boss Toyo, gets ko na yung na Toyo ang pangalan mo at hindi ka Santo. Okay? Aminado ka naman na nagre-react dahil sa emosyon mo, di ba? Pero ang logic kasi dito, mga stories, sir, no. Content creator ka kasi influencer ka. So, sa ayaw at sa gusto mo, may bit-bit kang responsibilidad. Ang depensang, tao lang ako, sinabi mo, di ba? Gasgas na. Gasgas na sa akin, gasgas na sa amin yan. Even yung mga followers, gasgas na yan. Okay? Daming gumagamit niyan. Kapag umantong ang diskusyon na pisikalan, okay? Lalo na kung totoo ang sinasabi ni Boss Mel na napak ka o nanghamok ka, no? Mali ka doon. Okay? Ganun lang, mali ka doon, period. Wala nang debate doon. Walang justification ng pananakit. Okay? Lalo na sa gitna ng isang sport na dapat ay nagtuturo ng disiplina. Pangalawa, ito yung kay Boss Mel, no? Is ikaw, Sir Boss Mel, naintindihan ko yung frustration mo bilang sponsor, okay? Naglabas ka na ng pera, support sa advocacy, no? Tapos gaganyanin ka lang, di ba? Kung totoo na nabasag ang ngipin mo at naapektuhan ang business meetings mo, no? Karapatan mong humingi ng hustisya. Okay, oo. At hindi ko lang masyadong nagustuhan yung mga pariniga sa Facebook na parang scripted, no? O hindi. Okay? Kasi kung seryoso ang demanda, idaan mo sa tamang proseso. Huwag lang sa paramihan ng mga followers, palakasan ng kampiyan, hindi yung parang cloud chaser ko, no? Di ba? Pangatlo, sa organizer ni Rendel Labrador, no? Sa pamumuno ni Rendel Labrador, itong sa Motivated 3x3, no? At saka sa Motivated Sports, no? Diba? Sinasabi niyo na motivated ang mga tao dito, pero bakit parang hindi kontrolado ang security at protocols? Kung may protesta sa players, dapat committee ang magdedesisyon. Okay? Hindi yung kung sinong influencer lang ang sisigaw para ihinto ang laro. Di ba? Nagmumukhang palengke ang court ninyo dahil inayaan nyo umabot sa ganyan ang tension bago kayo nag-issue ng official statement. Ang masaklap dyan, mga stories, ang masaklap dito, ginagamit na naman ang salitang influencer bilang excuse. Kapag nakagawa ka ng mali, influencer lang kami, tao lang. Pero kapag kailangan ng perks, influencer ka. Di pwedeng laging best of di laging best of both worlds, di ba? Tsaka sa uli mga stories, no? Ang basketball ay laro ng physicalities. Okay? Pero ang sportsmanship ay dapat nasa loob at labas ng court. Kung ang mga boss ang dapat ay tinitingala, di ba, ng mga kabataan players ay sila pa nagpapakita ng kawalan ng kontrol. Anong klaseng motibasyon ang binibigay ninyo? Kung itutuloy ni Boss Mel ang kaso, yan ang tamang para matuto ang lahat na ang bawat aksyon. Okay? Ang bawat aksyon na may kaukulang legal at legal basis at pananagutan dito. Okay? Hindi sapat ang sorry. Hindi sapat ang sorry sa Facebook post kung may nasaktan at may nabasag daw ng digdigan at ngipin. Kung totoo man nabasag, ha. Ayun, kayo mga stories. Ano tingin nyo sa gulo nila Boss Toy at Boss Mel, no? Tama ba na ida nito sa demanda o dapat pag-uusapan na lang sila bilang mga lalaki, no? Sino sa tingin nyo ang totoong nag-umpisa ng gulo? So, comment down below at babasahin natin yan. Okay? So, gusto nyo mga real talks, komentar, advice, o any kind of mga issues dito, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click na notification button sa ating baba. Okay? Huwag kayong magingay. Huwag kayong mag-away, ha. At saka mga stories sa be part of the Castores membership plan for as low as
39 pesos a month para sa mga early videos. So, gusto yung mga bad pa na ng maaga. Early videos, fresh from the rendering video na agara-gara lang. Okay? As always, mga stories, thank you and have a great number of stories. Bye!